Ayan, what's up mga ka-hybrid? Nandito ako ngayon sa demo farm ng Longping 937 at sa uwi doon Longping 534 no mga ka-hybrid. So unahin natin tong Longping 937 para po sa inyong kaalaman mga ka-hybrid, para po na-share natin yung crop standing ng Longping 937 no mga ka-hybrid. At makikita nyo dyan, ripening stage na mga ka-hybrid. Ganda po. Kung sa gawin doon, Longping 534. At yung area na yon medyo sariwa pa. Sa susunod na araw, mga 5 days, at kukuha na natin ng kanyang mga binutil, uhay, yung crop standing, performance, lahat-lahat na mga ka-hybrid, no? So, yan. Ganda. Ito lang yan sa Bantog, Bypass Road, Gimba, Nueva Ecija. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, pa-hit na rin mga notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog mga ka-hybrid, ay nandito po ako ngayon sa bayan ng sa lugar na Bypass Road, Barangay Bantog, Gimba, Nueva Ecija mga ka-hybrid. So nagpuntahan yung Kalakbay Farm dito para bisitahin po ito, itong tanim nilang super hybrid rice na Longping 937 dito po sa area na to no mga ka-hybrid. At ito po ay ripening stage na. So ilang araw na lang ito ay aanin na po ito. So ito po ay may re-recommend po natin sa susunod na wet season. Pagdating naman po sa eating quality ng Longping 937 no mga ka-hybrid, ito po ay malambot, mabango, at hindi po ito panisin no mga ka-hybrid. Pagdating po sa sa tibay po ng kanyang crop standing, ay ito po ay matibay po sa rice blast, BLB, at mga tungro no mga ka-hybrid. So kaya ito inire-recommend sa dry season. Kaya nagtanim po sila rito ng Longping 937. So hindi lang po yung makikita sa Longping 937 no. Ito po ay masasabi nating malakas po umani no mga ka-hybrid. So ito po ay umaabot sa 8 to 14 metric tons per hectare no mga ka-hybrid. So i-convert mo yung mga ka-hybrid, ay umabot po ito sa 1 hektarya ang kanyang potential yield, na umaabot po ito ng 190 to 250 kabans per hectare po ito mga ka-hybrid. Pagka nasunod po yung protocol, at talaga naman po ay malakas po ito umani no mga ka-hybrid. Pagka yung ibang Longping na 2096, palos parehas lang din po siya no. Yung 534 naman po mga ka-hybrid, at doon mga ka-hybrid, doon sa likod na yon, at medyo sariwa pa yung mga ka-hybrid, at pupuntahan din natin yon mga ka-hybrid sa susunod na araw, at ipa-plug din natin yung kanyang mga crop standing at yung kanyang mga uhay no mga ka-hybrid. Pero sa ngayon ay dito muna tayo sa Longping 937 at pag-usapan natin yung kanyang crop standing at yung kanyang mga uhay, kung gaano ba kahaba ang meron na sa Longping 937. Ayan mga ka-hybrid, so nakikita ko naman ay talagang napakalinis na po kanilang area dito. Wala pong kadamo-damo masyado no mga ka-hybrid. Although hindi po tayo yung farmer dito no, so titingnan natin, susubukan natin na i-research yung kung sino po yung farmer dito no. Kaya ako po nasabing Longping 937 ay meron pong ito, natapunan na po yung kanyang banner na Longping 937. Ando po sa gawi po doon no. Titingnan natin yon mga ka-hybrid, at susubukan natin alamin ito yung kanilang protocol no, soon. At lahat ng mga mapupuntahan natin, alamin natin yung kanilang actual na harvest, tsaka yung kanilang protocol po rito no, yung mga insecticide na pwede po nating pa-share sa ating mga ka-farmers no mga ka-hybrid. So paki-comment mga ka-hybrid at mga nakaranas po ng ganitong tanim na Longping 937 para po may share po natin sa mga farmers po natin sa mga baguhan na pwede po ito
may recommend itong darating na wet season no mga ka-hybrid. So ano pang hinihintay nyo mga ka-hybrid? Samahan nyo po ako at tingnan natin tong crop standing ng Longping 937 na kanilang tanim no mga ka-hybrid. So tara, let's go! Hello, what's up mga ka-hybrid? Ay nandito na naman po ang inyong Kalakbay Farm. Nagpunta po rito sa may bypass road, Barangay Bantog, Gimba, Nueva Ecija. So nakita natin tong Longping 937. Dalawa po yung nakita natin ditong tanim nila, no? Yung isa po ay yung Longping 534 at yung itong 937 no mga ka-hybrid. So although hindi po kami ang farmer dito, no? So gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-hybrid yung kanilang tanim at sa mga naka-experience na rin sa ating mga farmers. At kung ganito rin po ba yung kanilang tanim, ay may share ko po sa inyo itong ganitong klaseng tanim na Longping na talagang maganda. Although talagang mga hybrid rice ay talagang high class talaga pagdating sa mga butil. Talagang umaabot talaga sa 350. Minsan sa amin kasi nabilang ko yung yung umaabot pa ng 800. 700 to 800 ang butil sa kada uhay. So itong Longping ay talagang mahaba din ang kanyang uhay, no mga ka-hybrid, para sa inyong kaalaman. So ang ganda ng tanim nila rito. Ito ay ripening stage na. So sa hektarya yan mga ka-hybrid, no? So halata naman natin sa hektarya yan at medyo kabisado ko naman yung area. Pagka ganyan yung tanim na ganyang kaluwang ay umabot talaga ng 10,000 at isang hektarya talaga ang umaano niyan. So pagdating sa eating quality mga ka-hybrid, para sa inyong kaalaman din, no? Ang Longping 937 ay talagang mabango po yung kanyang bigas. Pagka ito ay sinaing mo ay dati kasi naka-experience na ako ng kumain na ng 937, Longping 937 at 2096. Yung 534 na lang hindi ko natitikman, no? Iba yung lasa nito sa pagka kinain mo, no? Malambot talaga siya. Tapos yung pansim ko dito sa Longping na to na 937, matagal siya mapanis, hindi katulad sa ibang variety na katulad kasi na experience namin yung SL8, medyo panisin, no? Ito talagang matagal ang pagkapanisin ng isang Longping. Mapansin natin talagang napakalambot ng kanyang bigas. Pagka yung parang may kukumpara ko ito, yung parang sa mga Jollibee talaga yung kanilang inaano nila, yung sinasaing doon, no? Yung mga natitikman natin sa Jollibee, parang Longping yung kanyang ang lasa. May aromatic din kasi ang lasa ng 937 compare sa mga ibang kasi although yung mga PH Pioneering Derby talagang yung katulad ng PH B85 talagang napakabango ng kanyang bigas. So ito yung parang hindi rin sila nakakalayo ng mga Longping, no? Napakaganda ng quality ng kanyang bigas, no? Pagka kayo po ay magtatanim ng Longping. Kaya lang ang problema sa Longping kasi mga ka-hybrid, para sa inyong kaalaman, talagang napakagastos talaga sa abono ito. Susubukan natin alamin yung protocol nila rito mga ka-hybrid ay kasi ang Longping kasi sa mga baguhan pa lang mga ka-hybrid ay umaabot ito talaga ng mga halos 20 bags kada hektarya yan mga ka-hybrid. Depende kasi sa farmers yan sa farmer kung kaya niya bang paabutin o matatansya niya ba yung 20 kaban o bags na fertilizer, no? Halo na yung mga ka-hybrid, yung kahit na triple 14, mga urea at iba pa mga ka-hybrid, no, na pwedeng i-apply natin sa ating palayan. Ito kasi ay talagang meron kasi akong kaibigan talagang nagtanim din ng Longping 937. Hindi siya umabot ng no, halos nasa 12 to 14 lang yung nagastos niyang kaban sa isang hektarya niya. So tuturo ko sa inyo mga ka-hybrid kung paano din yung paano pag mga protocol dito sa mga Longping na hybrid rice, yung timing, basal, side dress at top dress, no mga ka-hybrid.
dito ay susubukan din natin alamin kung yung kanilang protocol dito, kung anong araw pa sila nag-apply, no? Para po may share natin sa mga ating mga farmers, sa mga baguhan na gusto maglongping, ay tuturo ko po sa inyo, no, mga ka-hybrid, pati yung sa pag-i-spray ng mga insecticide na pwede nyong i-apply rito at foliar. Although hindi naman masela ng longping basta puspusan, gastusan mo lang talaga ng pataba. Ito talagang mabulas, mabutil talaga ang longping. Yan, mga ka-hybrid. Minsan lang, kaya lang problema nakikita ko sa longping, medyo naninilaw yung namumula yung kanyang dahon. Yun talaga yung talagang sakit na ng longping. Pero hindi naman nagiging cause ng ng pamumula pagkano sa butil niya, no. Kasi meron kasing kaming katabi, longping 2096, ganun yung naging resulta. Nag-spray siya ng Armore. Ayun. So, wag mong kalimutan mag-spray ng Armore, no. Yung inam yun sa ating mga palay, no, pagka kayo mag-spray ng Armore. So, yun lang, mga ka-hybrid, at muntik kong share sa inyo ang tanim nilang longping 937. At sa mga nagbabalak po na magtanim ng longping 937, ay ito po ay rekomendado sa wet or dry season. So, ito, dry season ay talagang maganda po ang kanilang tanim, no, mga ka-hybrid. Yan, mga ka-hybrid, at para po sa mga baguhan, at pilitin natin na alamin yung protocol nila rito. At pero ituturo ko rin sa inyo yung protocol din ng mga longping varieties, no. At yung mga anong basal, side dress at top dress, no, mga ka-hybrid. At meron na tayong kopya na pwedeng nating maitulong sa ating mga farmers, no, mga ka-hybrid. So, yun lang, mga ka-hybrid, at don't forget, subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So, ingat po at God bless. Ipakilaba man ay di carpet hibalay, sabi nila. Ipakilaba yung carpet sa bahay, sabi niya ganyan.